Ni Sir Jan o Sir Gabriel Jan Raymando. Magandang araw po, sir! Hello po, good morning po, Ma'am Bel. Yes, good morning! Welcome po sa ating programa Breakfast on Board. Ay, good morning po. Narinig ko nga po kanina yung mga presyo ng bilihin, ang mamahal po. Taga-Baguio rin po ako, ma'am. Ay, talaga ba? Talaga Yes ba? po. Nako, papupuntahan po kita kay Freddy Rolyoda kapag pagbalik mo na po sa Pilipinas dahil alam ko po siningit mo lamang po ang oras po ninyo dito sa Breakfast on Board. Thank you so much, Sir Gabriel Jan Raymando. Thank you so much din, La Visual Corporation, the pretty woman behind the La Visual Corporation. Maraming salamat po. Ayan. Sir, kumusta ka na? Oo, sa dami mabuti. ng trabaho mo, nakita ko ang yung Facebook. Grabe, sir, ang dami mong iniintindi. May time ka pa ba para maglibang? May time ka pa ba for the leisure time? Happy, sir? Kwentuhan Ay, yes mo po, naman ma'am. kami. Kwentuhan mo naman kami, Sir John. Yes Jan po, ba o maganda Gabi? lang. Anong gusto Ay, mong yes po. tawag ko sa inyo? Gabi as in Gabi Concepcion? Or Ay, yes Jan? po. Gabi for short. Gabi na Para- lang, yes. Para magtutropa-tropa lang po tayo, ma'am. Yes, yan. Thank you naman. Alam kong mas older ako sa'yo. Ayan. Sige po, Gabi na lang tatawag ka sa'yo, Gab. O, di ba? Ay, yes po, ma'am. Ma'am Bel. Ay, ma'am, magkikita-kita rin po tayo sa September 8. Yes sa event po natin kay Opo. La Visual. Yes po. Opo. Sa Philippine Finest Business Awards. Maraming salamat. Siyempre, ang ganda ng opportunity Yes na po. binigay ni Sir para sa atin. Yes po. Ang Thank you so kagandahan nga much. po niyan, Mhm. sa mga awards na yan, nagkakakilala tayo. Yes. At syempre, binabati natin yung lahat ng mga kasama natin na bibigyan ng parangal sa isasagawa pong Philippine Finest Business Award 2023 na ito nga po ay inorganisa ng La Visual Corporation at Serviso Channel. Thank you so much po sa pagkilala at pagbibigay parangal po sa ating mga individual, kumpanya, mga entrepreneur, mga negosyante. Maraming salamat po at merong platformang ganyan. Di ba, Sir Gab? Yes po, ang gandang opportunity. Hindi na nakakilala, naka-open pa na mga connection. Correct. Siyempre, pag may mga connection, importante sa negosyo. Yes. Opo, Sir Gab, kasi alam ko, paalis ka ngayon araw na to at siningit mo lamang po kami. So, pwede po bang malaman ng ating mga ka-breakfast on board, lalo na po ni Joma Orquila Dorde at ni Filipina Ramirez Mercado na nag-good morning po sa atin, nanonood sa Victoria Laguna, from Victoria Laguna, kung sino po ba si Sir Gabriel Jan Raymando. O di ba? Saan po siya nagmula or anong bayan niya sinilangan? Saan po siya mga nag-aral? O yung mga ganun po, pang ilan siya sa magkakapatid. O di ba, sir? Gusto nila kayong Ayan. makilala. Sige po. Sige, personally po, ako po ay OFW. Ibig po sabihin nun, nagtatrabaho po ako sa bansa. Nagsimula po ako, siguro nung 24 years old pa lang po ako. 24, sir? Subong- 24 years old? Napunta po akong Dubai, 24 Wow. years old. Pero ngayon po, 40 years old na po tayo. Aba, kala ko ano lang kayo 30 eh. Ano ba yan? Epekto lang ng po yan ng Google Meet. Okay po. So, 24 years old, OFW na po kayo. Ilan taon Ay, po yes kayo? po. Ilan taon po kayo sa ibang bansa? Anong bansa po? Dubai? 16. Dubai po, Yes 16 po. years old. Oo. So, katulad din po ng karamihan, nag-Dubai po ako. Pero syempre, nag-Dubai po ako kasi yung mother ko po, Oo. sa Dubai na rin. Okay. Syempre, kailangan sundan ko na rin siya Oo. para makasama kasi bilang isang OFW son, Oo. anak po ng isang OFW, ang kalungkutan lang po kasi lumalaki kaming Yes. malayo sa mga parents namin. Yes. So, next step, makasama sila. Mm-mm. Ang nakakalungkot lang, nung nandun na ako sa abroad, Mm-mm. yung parang na-imagine kong itsura ng mother ko nung bata, Mm-mm. naramdaman ko, bigla na lang siyang tumatanda. Okay. Alam niyo yung pagdating mo na ron, yun nasa image mo, Oo. parang iba na yung nanay mo. Oo. Kasi tumanda na. Oo. Kasi sobrang bilis. Ayun. So, nung that time, naisipan ko lang dati, magbakasyon lang sana. Oo. Pero nung nakita ko, mas yung kinikita ko kasi sa Pilipinas, pagdating sa abroad, barya-barya lang pala. Oo. Tapos, syempre, kumikita ka na mas malaki, tapos Opo. makasama mo yung mother mo, Yes. obvious choice, mag-OFW na rin tayo. Tama. So, by that time, siguro mga 8 years. Opo. Kasi,
nung pumunta na rin ako sa Dubai, Mm-mm. nagsisimula na rin magnegosyo yung mother ko. Oh. So nakita ko kasi, nurse po kasi siya. Uh-uh. Maganda yung mga benefits niya. Tapos Wow. nakita ko rin na bilang isang Yes. entrepreneur, yung mother ko, Mm-mm. nakita ko yung benefit na nakakasama mo yung pamilya mo, Correct, nakapagtrabaho ka pa. Correct. Tapos yung sipag mo, pag masipag ka, Oo. nagagawa mo yung mga pwede mong gawin na hindi mo nagagawa bilang isang employee sa ibang bansa. Tama. So natutunan ko sa kanya na hindi lang importante magtrabaho ng maigi. Oo, tama. Kailangan din dumiskarte tayo. Tama. So from that time, rumarakit-rakit na rin ako. Rumarakit ako as a photographer, videographer. Pagbebenta ng mga pagkain. Wow. Ang dami mga racket. Pati nga pagka-car lift. Oh, talaga. Yung Ang iba, sipag. Opo. Kaya magtatagumpay talaga, Sir Jan. Alam niyo po ba, sabi dito ni Cheryl Tanguan, ito po ay mula sa Chile. Sabi niya, good morning po, Sir Gabriel Jan Rimando. Nasa Chile po siya eh. Thank you good po morning. sa pag-guest sa Breakfast on Board and welcome po sa inyo kasi ako ay nandito nga sa Chile. Parang nakaka-relate siya sa inyo. So, Sir Gab, sabi naman ni Rhea, ayan, ni Ren Bernasor, sabi niya, sa ngayon po ba, patuloy pa rin daw po ba yung pagiging OFW po ninyo? Hindi na po ako as an OFW kasi ang OFW, alam natin nung ibig sabihin yan, Overseas Filipino Warrior. Yeah. Pero syempre, Warrior talaga, syempre, sir? nag-iibang bansa Warrior tayo. talaga. Opo, para makipaglaban sa Oo, mga nako. kahirapan, sa mga problema natin sa buhay, Oo. nagiging mandirigma tayo. Tama. Alam mo yung pag lumalayo ka sa mga pamilya mo, kailangan mong mag-survive. Natutunan ko nga po as an OFW, bawal sabing sumusuko kasi buong barangay, buong Pilipinas nakasalalay sa likod natin. Bawal pong sabihin, ayoko na, kahit napagod na po tayo, hindi natin pwedeng pakita. Alam mo, nakalungkot dyan, hindi natin pwedeng pakitang sumusuko tayo. Kasi nakasalalay yung pamilya natin, mga anak natin, na pag sumuko tayo, mawawalan din sila. Yun yung pagiging isang OFW eh. Opo. Hindi natin pwedeng ipakitang nahihirapan tayo. Umiyak man tayo, pero never say, sumusuko na ako. Ganun po. Sa ngayon po, hindi na po ako as a worker, OFW entrepreneur. Ibig sabihin po niyan, nagiging negosyante. Kasi alam mo, nakakalungkot lang din kasi nung pumunta ako ng abroad, pagkatapos mo mag-retire, balik ka na naman sa Pilipinas, ang susunod sa'yo, anak mo naman pagtatrabaho. Oo. Tama. Ganun parang never-ending cycle. Pero kagandahan lang din naman, pag nag-end yung cycle, nakaipon tayo. Maraming mga OFW pong hindi nakaipon, marami rin nakaipon. So ngayon po, ang ginawa ko rin po, nagnenegosyo, kasi ang ginagawa ko po, yung kung ano nasimulan ng mother ko, tinutuloy-tuloy ko lang din. Ano po ba yung nasimulan niya? Magtrabaho sa ibang bansa, mabigyan ng maganda kinabukasan. Ngayon po yung mother ko, susunod din sa akin sa Dubai. Wow! Parang nasanay yung mother ko kasi na lagi nagtatrabaho. Natutuwa nga po sa kanya. Sabi ko ngayon sa kanya, nagre-retire ka na sa Baguio. Ang ganda ng buhay mo. Pero nasanay kasi siya. Yung lagi may ginagawa, may tinatrabaho. Yung parang walang retirement. Walang retirement. Wala po. Kaya ang ganda nga rin po pag natututo tayo sa mga magulang natin. Tama. Na sobrang yung work ethic nila. Opo. Namamana rin ng bata. Sa ngayon nga po, like ko sinasabi sa anak ko, na yung daddy mo nagtatrabaho naman siya para sa pamilya natin. Pero yung anak ko ngayon po, naging YouTube baby. Wow! Ang galing! YouTube baby! Ang galing! Congratulations! Kung magsalita siya, para siyang nasa YouTube. Ilan taon na yun, sir? 6 years old po. Wow, yung galing! Ko po, 6. Yung bunso ko po, 10 months. Okay. Ang galing na nila mag-English. Talaga? Kaya nga YouTube baby, kasi kung magsalita sila, parang nasa YouTube. Ayan, eto po ako mismo na-inspire sa kwento mo, sir. May touch. Kasi dami kong mga classmate nung high school at ng college na sa abroad OFW. Eto sabi ni Cheryl, wow, congrats po, Sir Gabriel. Nakaka-inspired po ang kwento ng pagiging successful po ninyo at nakatutuwa na inyong baby ay YouTube baby. Talagang kaaga pa iba
Ay, talagang kasama sa takbo ng makabagong teknolohiya ang baby mo, sir. 6 years old, ang galing-galing naman. O, di ba? Tapos, sir, ang Mahirap mga... po pagalitan. Ito po yung mga taga Ordaneta City, Pangasinan. Sir, very inspiring daw ang yung mga sinabi. Ako nga po mismo, sir, nai-inspire ako sa kwento mo. At alam ko po yung mga ka-breakfast on board natin ay... yung pong mga binanggit nyo, relate na relate dahil marami po tayong mga ka-breakfast on board, yung kanilang tatay, yung kanilang nanay, yung kanilang anak, yung ate, si kuya, OFW din. Ang galing, sir. Ang galing. So, sir, eto naman. Meron kasi ako nabasa eh. Nabasa ko doon sa Facebook page mo po. Diba? Talaga, mas sinubaybayan. Meron po kayong binanggit doon na kumita from Meta for using FB and sharing content. Kayo daw po ay kumita, sir, ng, tama ba to? Yes po, $1,800. $1,180.69. Tama ba yun, sir? Yes po. Wow! Galing-galing naman, sir. Paano, sir? Kasi marami sa atin, ito si Cheryl, si Jetro Japet, si Filipina Ramirez Mercado, si Joma Orquilla Dorde, si Madeline Dagsaan, hello! Ate Mats, the beautiful Ate Madeline Dagsaan from Marikina. Ayan, ay nagko-content, content creator. So, pwede niyo po ba silang bigyan ng ilang tips para yung mga breakfast on board po natin, Sir Gab, maging katulad nyo, makatulong po kayo kahit na kaunti lang po dahil sa ngayon po usong-uso na talaga yung pagiging content creator, di po ba? Ano ba po yung tips nyo po sa kanila para maging as successful as you po, though hindi po sila entrepreneur, though hindi naman po sila businesswoman, businessman, pero dahil nasa bahay lang sila, minsan po, ang napapanood ko, nagluluto, pinapakita yung mga niluluto. Minsan naman po, kumakain, sinasabing mukbang challenge. Sir, kayo, ano pong advice niyo po sa kanila? Ano pong tips po? Kasi ang dami niyo pong nais-inspire. Eto, ang daming palakpak sa inyo ni Cheryl Tanguan. Sige, sir, ang dami pa niyang heart na binibigay sa inyo. Diba? Mga Ilocano siguro sila. Naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Oo. Bati nga kayo, sir, sa inyong dialekto, sir. Naimbag nga bigat. Apo. Ayun, Ilocano. Ayun. Ayun, yung mga sa school po kasi, sa Filipino Institute, yung una ko po naging school sa UAE. Okay. Tapos ngayon po, nag-expand na po kami sa Qatar, sa Bahrain. Ngayon meron na rin sa Philippines, sa may Fairview. Ang lagi namin sinisigaw, lagi yung sinasabi sa mga estudyante. Ako rin po kasi, isang kabayan. Wala naman ako talagang sobrang galing or genius na level na katalinuhan. Ang sinasabi ko lagi sa kanila, kung kaya ko, kaya mo rin, kaya natin to. Unang-una lang talaga sa lahat, mindset lang po. Kailangan baguhin natin yung pag-iisip natin na nag-limit sa atin na gawin yung mga bagay na di natin kayang gawin. So ngayon po, sabihin natin every morning, kayang-kaya nating malampasan yung mga challenges. Kung gusto nyo maging YouTube, kasi kadalasan pag content creator ka, ang naglilimit sa'yo, yung hiya. Parang iniisip mo lagi, ano ba sasabihin ng ibang tao sa akin? Yes. So, tip ko lang sa isipin mo, wag mong isipin yung isipin ng mga ibang tao kasi hindi naman nila ikaw iniisip eh. Iniisip mo lang na iniisip mo na iniisip ka nila. Yung totoo niyan, wala naman silang pakialam sa'yo. Totoo. So, i-mindset lang po talaga natin na pag naggumagawa tayo ng content, wag natin pakialaman yung sasabihin ng iba kasi yung naglilimit sa atin eh. Nahiya kang sabihin yung sinasabi mo, ano kaya sabihin ng ibang tao sasabihin ko? Ang totoo niyan, wala rin silang pakialam sa sasabihin mo. Tama. So mas maganda kung may gagawin kang bagay, basta syempre, totoo yan. Hindi naman masama. Wala naman masama sa ginagawa natin. Wag po natin isipin na may isipin yung ibang tao. Wow. Ganun lang po, isang pinaka-tip lang po, mindset. Wag mong isipin yung iniisip ng iba, kasi hindi ka naman nila iniisip. Tama. Yun lang talaga pumipigil sa'yo. Kahit anong mga bagay po, ang pumipigil lang po talaga nagsisimula sa mindset po natin. Mindset. Wow, ang galing-galing mo, sir. Ang galing-galing talaga ni sir. Ayan. Si Mona, hello Mona. Ate Mads, mga content creator na kilala natin. Si Rhea, matutulungan tayo, no? Natutulungan tayo ni Sir Gab, no? Gusto na lang ipaulit yung sinabi mo, sir. Kung kaya mo, kung kaya ko, oo. Kaya mo, kaya natin to. Kaya nating lahat at ulitin mo rin. Kaya po natin. Yan. Sir, ulitin mo uli yung wag mong isipin yung iniisip ng ibang tao dahil sige, hindi sir. Hindi ka naman nila iniisip.
Uh-huh. Oh, di ba? Yun lang po. Oh, yun, Opo. oh. Yun yung pumipigil sa atin na gumawa ng mga bagay na gustong-gusto natin. Ayan. Kadalasan, una-una pa lang, ayokong gawin to kasi baka may sabihin yung iba. Alam mo naman kasi yung kultura natin, marites. So sa ating mga kabayan, iniisip agad natin, baka mamarites ako. So dapat po, isipin po talaga natin, wala naman silang pakialam kung anong ginagawa mo, basta mabuti. Tama. Kung mamarites ka man nila, okay lang kasi hindi naman sila nagpapakain sa'yo. Galing. Tama, sir. Eto naman, Mashallah, Sir Gab. Ano kaya ibig sabihin nun? Miss Cheryl Tanguan. Tapos, Freddy Rolyoda is watching. Freddy, si Sir Gab ay taga Baguio din. Pwede mo siyang puntahan. Interviewin mo, Freddy. I-feature mo sa ating Mata ng Agila, sa ating himpilan sa Radyo Agila. Interviewin mo siya face to face. Ang gaganda ng kanyang mga tips, mga inspiring para lahat tayo maging successful, 'di ba? Hindi siya madamot na ibahagi sa atin kung ano man yung kanyang kinaroroonan ngayon. Nagsimula siya, sabi nga niya, 'di ba? Wala naman nagsimulang marunong. 'Di ba, sir? Wala naman nagsimulang marunong. 'Di ba, sir? Opo, lahat po continuous learning. Actually, hanggang ngayon po nag-aaral-aral pa rin ako. Kasi nakita ko po talaga para maging successful po tayo, never stop learning. Ayan. Pag tumigil na po tayo sa pag-aaral, titigil na yung pag-grow po natin. Ayun. Ayan, itinatala ko mga sinasabi mo, sir, eh. Never stop learning. Tinala ko rin yung, wag mo isipin ang iniisip ng ibang tao dahil hindi ka naman nila iniisip. Wala silang pakialam sa'yo. Kaya gawa ka lang, basta mabuti lang ang gagawin mo. Tama ba, sir, yun ako? Keywords, yes po, yes ma'am. Tama po yun. Ang galing, sir. Alam mo, may mga programa kami dito eh. May iba pa akong programa. I-share ko itong mga binahagi mo. At pagbalik mo mula sa iyong saan ka ba pupunta, sir, mamaya? Flight mo Dubai ngayon. po. Kasi Dubai, di ba? Dubai. Flight ni sir mamaya, pero pinagbigyan niya tayo. So, sir, in the interest of time, parting words po at saka yung mga gusto mong i-shout out po, sir. Nasa yung pagkakataon kasi nakaka-inspire ka. Sabi nga po ni Nanay Nita Hilario at Daddy Rick Hilario, kahit struggle ang radyo ko, nakikinig. Mula po sila sa General Trias, Cavite. At si Dodi naman, Dodi de la Cruz ng Quezon City. Sir Gab, wala akong work ngayon kasi 60 years old na ako. Retire na kasi sa kumpanya namin. Pag 60 na, pinapag-retire na. Sir, ano bang pwedeng i-tips mo sa akin? Kasi parang nalungkot ako. Naman, ganun talaga. Pero laban lang. Fight lang. Di ba, Sir Gab? Sige, nasa yung pagkakataon, yes, sir. Marami kang na-inspire, sir. Gustong-gusto ko nilang ka-breakfast, eh. Sige, go. Ayun po, matakaw din po akong kumain. Siguro, kay Sir Freddy, sa mga kababayan po natin na sa Baguio, kasi kadalasan kasi sa pagpupunta ka ng Baguio, ang mahal ng bilihin. Ang mahal. Isang tip ko lang para makamura kayo sa bilihin sa Baguio, mag-Ilocano kayo. Manang, sagmano daytoy. Pag alam nila Ilocano kayo, presyong lokal ang presyo nyo. Ayun. Pag presyong ibang salita, kunyang tanong ka, Kuya, magkano po ito? Mas mahal pa ibibigay nilang presyo sa inyo. Ayun. Tapos doon po sa kabayan po natin na 60 years old, Apo. Wag po kayo mawalan ng pag-asa kasi marami naman tayong pwedeng gawin sa buhay natin. Number one, hindi naman porket wala na sa company, hindi na pwede tayong mag-function. Katulad po sa mother ko, ang ginagawa niya po, sa Baguio kasi uso-uso sa atin yung transient. Pinapatransient namin yung bahay namin. If ever naman po, marami kayong mga contacts kasi ang kagandahan yan, pag 60 years old na kayo, marami na kayong mga kilalang successful. Anong pwedeng pinakamagandang gawin? Hanap kayo ng mga kilala nyo nagbebenta ng mga properties nila. Tapos sa properties nila, sabihin nyo, commission. Ibinebenta mo yung mga products sila, tapos ikaw marami kang connection, gamitin mo yung connection mo, bentahan mo sila, binenta mo yung product ng isa, kumita ka sa isa, may commission ka na. Ulit-ulitin mo lang po yun, ang puhunan mo lang po dyan, yung edad mo, yung laway mo, yung mga kilala mo. Siyempre, pag tumatanda na po tayo, nagkakaroon tayo ng level ng respect. Yes po. So, mas re-respetuhin nila kayo, magpapakatiwala sila sa inyo. So, gamitin nyo po yung pagiging may edad na, kasi mas respetado na kayo pag may edad na eh. Mas marami kayong connection. So, anong pinamagandang i-business? Commissioner. Broker. Commissioner. Mag-broker po kayo. I-connect. Siyempre, pag tumatanda na, maganda mag-connect. I-connect mo to si kakilala ko, kakilala mo. Tapos, kailangan niya nito, kailangan niya ng ganyan. Sa pagko-connect nyo, mabibigyan kayo ng commission. Ayun. Ang galing-galing. Palakpakan nga tayo kay sir. Grabe. Ang galing-galing, sir.
Sir, hindi to yung hindi to yung una at huling pakikipanayam ko po sa inyo dahil marami pa tayong programa dito sa Radyo Agila na pwede kayong magbahagi ng inyo pong karanasan lalo't makapag-i-inspire po sa ating mga viewers at listeners po. Sir, enjoy your day po. Have a safe flight po, sir, at God bless po sa inyo, sa inyong pamilya po, sa wife nyo at sa mga anak nyo. And of course, kay mother. Ako, sir, maaga kasi ako naulila sa parents eh. Kaya nung kinukwento nyo po yung tungkol sa mother nyo very sa akin. Parang natatouch po ako talaga. Emotional pa naman ako. Napaka-blessed mo po, Sir Gab, kasi kapiling mo pa ang iyong mother. Hello kay mother. Makikimother ako. At sir, pwede ko po mamaya i-message nyo sa akin yung number mo, sir, kasi marami po tayong mga kababayan po, mga kaibigan na kapag pupunta ng Baguio, naghahanap po kung saan pwedeng mag-transient. Alam ko, affordable po yan. Affordable po yan kasi alam niyo po ang ating mga kababayan, di ba? Gusto nila yung affordable, kaya swak sa budget. Di po ba, sir? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Maraming salamat po sa pag-i-invite. Di bali po. Ang kwan lang po talaga, nakakalungkot talaga bilang isang OFW. Parang naulila na rin ako kasi lahat po ng mga graduation na kanya, elementary, nursery, graduation ng college, high school. Ako same. Lahat po ng graduation, hindi ko rin po nakasama yung mga magulang ko. Relate po. Kasi lola ang kasama. Umakyat ako sa entablado nung aking elementary lola. Nung nagsabit lola nung high school. At nung college, wala na rin ang lola, kapatid. Yun. Nag-iisa na lang. Ganun din po. Mga anak po ng mga OFW, alam po nila yan. Lahat po ng mga birthdays, Pasko, kasi pag OFW po, once a month lang nakaka-uwi. Hindi mo pa mapipili yung pag-uwi mo. So, pag lumalaki na, talagang natuto po tayong maging tigas. Tigasain, tigaluto, tigalaba, tigasin. Okay. In the interest of time, Sir Gab, thank you so much. May nais ka bang batiin? Maraming salamat po, Ma'am Bel. Baka may nais kang batiin, sir. Yung babatiin mo, sir. Yung shoutout mo. Yung nagpapa-shoutout sa'yo. Shoutout ko po kay La Visual. Salamat sa mga connection. Yung mga connection po natin, alam mo, nagbibigay ng opportunity sa atin. Kasi na-connect din tayo. Ang ganda po ma-share yung mga stories natin. Kasi ang pinakamaganda po, nakaka-inspire din tayo ng iba para ma-inspire sila, magbago rin yung buhay nila, lalo po silang sumipag. Alam niyo po, ang ganda yung pag nabibigay ko yung kwento ko. Nakakatuwa lang po kasi naka-inspire din. Pag na-inspire po sila, nakakataba po ng puso. Kadalasan, hindi lang po puso tumataba sa akin pati yung katawan. Okay. Thank you so much, Sir Gabriel John Rimando, isa pong business coach, mentor, entrepreneur, founder and president of F1 Group of Companies, owner and CEO po ng Kasosyo Magazine. Maraming salamat po sa oras. Stay safe. Yung Connect na binabanggit nyo, may programa po ako mamaya 11 to 12, Eat Connect. Di ba? Maraming salamat, sir. Bye-bye. God bless. God bless. Bye-bye. Ayan. At yan na po ang kabuuan ng ating programang Breakfast on Board. Sabi ni Cheryl Tanguan, ingat po sa biyahe, Sir Gabriel. Ayan. Sa mga taga-POCC classmates ko, hello po sa inyo sa panguna ni Mother. Kay Nomer, kay Tonton, kay Yanyan, kay Ayi, kay April, kay Baby Phoenix. Hello po sa inyo. God bless us all. Kami po dito sa Radyo Agila ay matatag, matapang at matapat. Thank you, Eric Orbite. Thank you sa mga audio engineers sa Obando, Bulacan. Bye! Susunod po ang Ito ang Tahanan.